Ito na, panoorin na natin para mabilis. So, itong hayop na ito. Hayop yun. Hindi demanda to. Oh, hindi yan. Oh, hindi yan. Ikaw naman eh. Yan ang pinapakita mo. Hindi yan. Tapos na tayo dyan. Ito. Yan. Oh. Si Sunny Trillanes. Kasi dinama yung pangalan niya. Oh, ako hindi man ako naniniwala na totoong si Sunny Trillanes eh. Wait lang. Wait lang, Sunny. Masyado kang mainit eh. Oh, dinamay si Antonio Sunny Trillanes noong si Attorney Levy. Si Attorney Levy yung isang abogado na naging spokesperson ng mga 18 Marines na di umano ay kasamahan ni Orly Gutezan na nagdi-deliver ng pera sa mga satanas sa Pilipinas. Oo, yung mga congressman, meron mga hindi pala nasama sa listahan ko nung kahapon yung upload ko si Erwin Tulfo kasama pala doon. Walang hiya kang Erwin Tulfo, kang ingay-ingay ng bibig mo, yung pala nakatanggap ka rin ng pera sa maleta. Hayop na yan. Anyways, ito nga si Trillanes, nadamay siya dahil sabi nung abogado na yung pera daw, meron daw silang napag-alaman na yung pera na galing dyan sa flood control, may $2 million. Na magkano $2 million? 120 million pesos. 120 million? Aba, 125 million na lang. Malalagpasan niya na yung nilustay ni Inday Sara ng 11 araw, sabi nila. O, ngayon, dinamay siya. O, sabi nga, may 2 million, inisponsoran daw, yung mga taga-ICC, and so on and so forth. Galit na galit siya. Galit na galit siya, magsasampa daw siya ng demanda. Bakit sila Sara Duterte sinisiraan mo? Bakit sila Pulong sinisiraan mo? Wala ka rin namang ebidensya. Bakit yung si Pangulong Duterte doon sa Hague, yung kwento mong pambarbero, yun ang ginagamit nila doon? Wala naman silang ebidensya. Ano yun, Trillanes? Ikaw pwede kang manira ng kapwa mo, ikaw pwede kang magsabi ng mga tawag dito masasama sa mga inaakusahan mo, tapos ikaw di ka pwedeng akusahan. Anak ka ng Diyos? Anak ka ni Lucifer? Oh, hindi. Kaya nagtataka lang din ako kasi tinan mo Trillanes ang hilig mong gumawa ng istorya. Gagawa ka ng istorya kay ganito, gagawa ka istorya kay ganyan. Tapos kapag ikaw na yung ginagawa ng istorya, magdidemanda ka. Si Duterte pumatay ng tao, si Inday Sara magnanakaw, si Pulong ganito, si Baste ganyan. Lahat na lang may sinasabi ka sa mga tao sa paligid mo. Pero ikaw, pag may sinabi sila tungkol sa'yo, putang ina, nanak ka. Putang ina, baklang bakla ka, iyak-iyak ka. Tapos magdidemanda ka pa. Yun ang nakakatawa. Ikaw, pwede kang manira ng manira tapos hindi ka pwedeng siraan. Ano ka, exempted yarn? Ano yan, exam? Masyado kang matalino, hindi ka na pwede mag-exam. Ganyan ako noon, lagi ako exempted sa exam, lalo na pag mathematics. Oo, ano kung sinasabi mo? Ayan, di ba, Trillanes? So, patunayan mo na lang. Mas maganda, patunayan mo. Kasi kaya nilang patunayan na sangkot ka. Ikaw, kaya mo bang patunayan na hindi ka sangkot? Yun na lang. Siguro mas maganda nga. Ganun ang gawin mo kaysa magdemanda ka. Ang hilig-hilig mo magdemanda, mahal-mahal magdemanda, demanda ka ng demanda. Bakit? May pera ka ba? Saan galing yung pera na yan? Yung pera na yan, galing ba yan dun sa $2 million? So, pero maliit yung $2 million. Kung ako naman $2 million, babayaran ko yung ICC. Parang hindi ako naniniwala. Kung ako ICC, $2 million lang hihingin ko sa'yo. Hindi. Pucha, ang bigat nung pinapagawa mo sa akin presidente nyo, ikukulong ko, iko-convict ko, tapos $2 million lang. Parang hindi ako naniniwala dito. Huwag kang mag-alala, Trillanes. Ngayon lang ako naniniwala sa'yo. Na hindi 2 million yan. Baka 10 million, baka $15 million, baka nga $100 million pa yan. Ay, grabe naman kasi. 805 billion pesos lang naman ang pinaghati-hatian. At sabi nga na nakarating daw sa kanya yung 2 milyon para gamitin para si Pangulong Duterte makasuhan sa ICC. Or maipadala sa ICC, I don't know. Again, Sunny Trillanes, huwag ka mapipiko. Nag-ano lang ako, nagre-react lang ako. Pakinggan nga natin tong balitang to. Kung ano tong pinuputok ng butchini tong mamang to. Hilig-hilig mo gumawa ng kwento. Pag ginawang ka ng kwento, nagagalit ka. Anong pakiramdam? Kung fake news yan. Kung fake news yan, fake news ka din naman. Anong pakiramdam nung pinifake news ka? Di ba masakit? Di ba nakakapikon? Ganyan ang ginagawa mo araw-araw. Kaya nga sabi ko sa'yo, Trillanes, pagdating dun sa Pilipinas, huwag mong sisiraan si Satanas dun, Pilipinas tuloy. Pagdating sa impyerno, pag napunta ka sa impyerno, pagka namatay ka, huwag mong sisiraan si Satanas. Baka naman pati si Satanas, awayin mo pa,
Walang botohan doon, siya ang siga doon, hindi ikaw Walang hiya. O sige na, pakinggan natin tong ano na to, balitan to. Ni dating Senador Antonio Trillanes na tumanggap siya ng 2 bilyong dolyar mula kay dating Congressman Zaldico para sa investigasyon ng ICC sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagugat ng aligasyon sa press conference ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marines. Ayon sa affidavit ng mga Marines na inilahad ng abogado nilang si Attorney Levito Baligod, tumayo sila bilang mga executive assistant noon ni dating Congressman Zaldico. Inutusan naman silang magpalit ng 2 maletang may tig 56 million pesos na katumbas ng $2 million. Inihatid daw nila ang bilyong-bilyong pera kay Trillanes para gastusan ang ICC investigation. Si Trillanes din nila ang sumagot sa hotel accommodation. Tinan mo. Kasi, yung mga, hindi ba sabi nila, merong hotel si Zaldico. Di ba? Sabi nga nila, doon daw sa hotel ni Zaldico pumunta or tumira yung mga investigador na yan. O makikita mo, medyo accurate. Lalong-lalo na yung meron daw silang tig 56 million na na maletang pera, tig 56. 56 yung dollar exchange Last year, 56 pesos for $1 O ipinalit nila ng dollars yun, $2 million. So that's more, yun nga, 112 million to be exact. Kasi 56, 112, $2 million. So yun daw ang ibinigay doon sa mga or ginamit sa accommodation and ganito, ganyan para sa investigasyon. Investigasyon na wala naman sila nakuwang ebidensya. Ang mga nakuha lang nilang ebidensya yung mga YouTube uploads, yung mga sinapchap na video ng kanyang mga speeches na kinuha lang yung mga part na nagsasabi siya na I will kill you. Pero yung buong konteksto naman noong na yan, speech, hindi naman nila kinukuha. Tapos puro hearsay. Narinig ko na may pinatay sila. Narinig ko. Anong prueba? Basta narinig ko. Meron pa yung ito kitang-kita nyo naman, nanonood ng CCTV footage Habang pinapatay yung 3 doon sa Agdao Market, pinapanood niya pa sa CCTV tanga. Kaya niya pinapanood yun doon kasi nire-review nila yung CCTV, baka sakaling makita yung mga mukha ng mga pumatay. By the way si kapatid MJ Mondihar ng SMNI pumunta sa Agdao Market. Meron siyang interview. Shinare ko yung link doon sa aking Facebook. In-interview niya yung mga tindera doon na nakasaksi nung pagpatay na yun. Ang sabi nila, yun daw 3 namatay na yun, daw talaga yun, notorious daw talaga yun na mga kriminal sa kanilang lugar. Ngayon, yun daw pumatay sa kanila according doon sa in-interview ni MJ Mondihar. Mga nabiktima daw nila yon o mga kamag-anak o kapatid ng mga nabiktima nila. So anong problema doon? At napakarami pa nilang mga news clippings, mga news reports coming from media na ginagamit doon. Pero sabi nga sa korte, it's not what you can say, it's what you can prove. Kasi if they have proof na itong si Pangulong Duterte killed thousands of Filipinos here in the Philippines, wala lang, basta trip lang niya, bakit walang nagsampa ng kaso sa kanya dito? At saka, sabi ko nga sa inyo, noong panahon ni Pangulong Duterte, 2016 hanggang 2022, siya ang pinakabinabash na presidente na mga putaragis na mga mga bashers. Bashers na dilawan. Dilawan pa lang noon, wala pang bashers na pulahan na mga bashers na dilawan. Siya lang isa-isang presidente na putyang inang yan. Ang ganda na ng ginagawa, ang dami pang ang dami pang sinasabi sa kanya ng tao. May namatay na may mga namatay na nagpapahayag ng hindi pagkagusto kay Pangulong Duterte. Namatay si Leni Robredo, namatay si Risa Ontiveros, namatay ba si Kiko Pangilinan, namatay ba si Dirilon, namatay ba si Leila de Lima? Di ba lahat yan? Namatay ba si Jober Laurio, namatay ba si Jesus Palsis, namatay ba si Heydarian? Grabe ang mga pinagsasasabi ng mga yan kay Pangulong Duterte. 2016 pa lang hanggang ngayon. Pero may namatay dyan. Sino yung kalaban ni Pangulong Duterte sa politika? Si Mar Rojas. Namatay si Mar Rojas. Namatay si Binay. Namatay si Grace Poe. Hindi naman. Yung kalaban niya sa Davao nung siya tumakbong mayor, yung mga Nograles. May namatay sa Nograles. Sabihin na natin, namatay itong isang kriminal. Ano yun? Sinadya niyang patayin yun? Sino ba yun? Gaano ba kalaki ang significance sa buhay niya para patayin niya yun nang sadya niyang patayin yun? Hindi ba? Hindi nyo nagigets yan. Kayo. Ito may-ari ng mainstream media ng mainstream media, ABS-CBN. Pinatay niya yan.
Kasi kung mamamatay tao si Pangulong Duterte and he's doing it ng wala lang, trip lang niya para maging siga siya, edi pinagpapatay niya sana lahat yan, di tapos ang problema niya. Hindi. Wala siyang pinatay na kalaban niya sa politika. Ang namamatay, may kaso ng drugs. O katulad yon, yung isang nasa Hague, yung babaeng burug-burug yung ipin. Yung bata na yun, mantakin mo, yung dalawang kapatid daw niya, ang pumatay, riding in tandem. O paano, kasalanan ni Pangulo yan? May mga kaso ng drugs yan. Yung Kian de los Santos nga na namatay, usap-usapan sa kanilang lugar na notorious daw talaga yung bata na yan. Hindi ko sinasabing dapat silang patayin, pero ang sinasabi natin na itong mga namatay na ito ay namatay dahil sa operasyon. And sabi ko nga sa inyo, tingnan nyo ngayon sa Mexico, ang daming namamatay ngayon doon sa war on drugs nila doon. Barilan, sunugan talaga ng sasakyan. Talagang putya, ino-automatic, minamachine gun yung mga sasakyan ng mga kartel. Di ba? Dito sa Pilipinas, nangyari ba yan? Nangyari ba yung ganyan? Di ba? Ang sa Pilipinas, kakatukin ka, tok, tok, tok. Maganda nga po. Nandito ba si Boss Dada? Opo, ako po yun. Ikaw ba yun? O, kasi nandito ka sa listahan ng mga adik. Hindi po ako adik. Huwag ka nang magdahilan. Nandito ka sa listahan. Magbago ka na, ha? Hindi po ako. Kung hindi ka naman pala adik, hindi ka dapat matakot sa listahan na to. Basta magbago ka na. Kung hindi ka adik, mawawala ka dito sa listahan na to. Hindi ka mawawala sa mundo, mawawala ka sa listahan. O ngayon, kung adik ka o magpa-rehab ka, kung hindi ka adik, magpa-drug test ka. Pag negative ka, o di tanggalin ka namin dito sa listahan. O di ba ngayon, kung adik ka naman o kung gusto mo, magpa-rehab ka, kami bahala sa rehabilitation mo, pero kung ayaw mo, magtino ka. Kasi pag hindi ka nagtino, babalikan ka namin dito, kakausapin ka namin ulit. Tatanungin na, ba't hindi ka pa tumitigil mag-drugs? Kaya nga tokhang hindi ba? Kaya nga yun yung pinaka-diplomatiko na paraan to convince people to stop using drugs. Kasi nga mamamatay kayo. You play with fire, you get burned. Sabi nga, di ba? Kung naglaro ka ng apoy, mapapasok ka. So, kung nagdodroga ka, nagdidil ka ng droga, hindi ka huminto, ano mangyayari sa iyo? Hindi ka sumunod sa batas. Anong gagawin sa'yo? Huhulihin ka. Ngayon, ayaw mo magpahuli, lalabang ka, mamamatay ka. Simple. Simple. Kasi sabi ko nga si Llamas namatay, hindi naman. Sino pa yung mga galit na galit kay Pangulong Duterte noon na kung ano-ano mga pinagsasabi sa kanya, wala ni isa namatay. Kung ako mamamatay tao, patayin ko lahat yan. Diba? Sinabi ko naman ano ba naman yung sabihin ko na ito involved sa droga, patayin ko to si ganito. Yung galit na galit sa akin sa social media, yung kung ano-anong pinagsasabi sa akin. Mano ba naman, kung talagang nagtatanim ako ng ebidensya, puntahan ko doon, maglaglag ako ng sachet doon, tapos hulihin ko na siya, tapos bitay ko pati warik. Di ba? Wala na gano'n na nangyari. Lahat itong mga namatay na ito ay sangkot sa sa droga. Sige, Trillanes, pasok ulit. Pagkain at sasakyan ng ICC investigators nang dumating ang mga ito sa bansa noong December 2023. Bukod dito, inilahad din sa presscon ang pagde-deliver umano nila ng mali-maletang pera na aabot sa 805 billion pesos sa mga politiko. Kabilang na umano sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hinatid pa raw nila ito sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park at maging sa Ilocos Norte. Dati nang pinabulaanan ng Malacanang ang mga aligasyong ganito. Magsasampa naman si Trillanes ng cyber libel cases laban kina Baligod at sa mga ex-marines sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon. Ayon pa sa dating senador, gusto lang nilang siraan ang nangyayaring pagdinig ng ICC laban kay Duterte. Anong siraan? Sira naman na Sirang-sira naman na. Sabi ko nga sa inyo, pag nasa trial proper na at wala kayong maipakitang ebidensya, puro hearsay, puro video, wala kayong hard evidence, wala rin mangyayari dyan. But then again, sabi ko nga sa inyo, whatever happens, Pangulong Duterte accepted it already. Pinagkanuno na siya ng bayan niyang Pilipinas, ni Bongbong Marcos, at ng mga kasapakat niya sa pagpapadala kay Pangulong Duterte doon. Pero huwag kayong mag-alala kasi masaya naman si Pangulo doon. Oo, sigurado ako, sabi ko nga sa inyo, when PRD dies, pupunta siya sa langit. Ito si Trillanes, pag namatay ito, sa impyerno to. Yung buhok niyang laging nakasuklay, sunog yan doon. Walang buhok yan, kahit kilay, pilik mata, pati buhok sa kilikili, masusunog yan doon. Maniwala kayo. Kaya sabi ko, the day of reckoning will come. Will eventually come. If not now, if not tomorrow, I'm pretty sure in the future, they will reap what they sow. Hindi naman natutulog ang Panginoon, mga bossing. Tandaan yan. Itong mga ito, akala nyo nakakatulog ng mahimbing yan? Kaya sa tuwing nakakita ng santo yan sa simbahan, parang yung mga kaluluwa niyan kinikiliti. Antayin nyo lang kasi darating din ang panahon nitong mga hudas na ito sa Pilipinas, unti-unti silang magpe-perish, pahihirapan sila sa mga ginawa nilang kasalanan nila. At hindi lang dito sila maghihirap bago sila mamatay, pati sa impyerno habang buhay yun.
Oh, so enjoy your life here in planet Earth. Pag nandoon na kayo sa planeta ni Lucifer, kita-kita kayo doon. Party kayo. Oh, balita ko ang iniinom daw doon muriatic acid eh. Yan ay meant to discredit the ICC in light of the ongoing confirmation of charges hearing. Kasi nakita nyo yung timing. Sa lahat ng araw, ngayon nila ilalabas yan. Hindi, at saka i-discredit mo yung ICC. Whether you discredit ICC, siraan mo yung ICC or not, ICC is not here. Hindi maapektuhan yung yung pagdinig sa ICC because it's how many thousand miles away yan. Ang layo-layo niyan, paano maapektuhan yung ICC? Tanggap na nga. Tanggap na nga ng mga Pilipino na nandoon sa Pangulo at tanggap na rin naman ni Pangulo yung kanyang magiging kapalaran doon. So anong sinasabi mo makakaapekto ito at sisirain ito yung ICC? Sira na yung ICC. Sira na yung ICC. Wala nang naniniwala dyan sa ICC. May warrant of arrest nga sila kay kay Vladimir Putin at saka kay Netanyahu. Hanggang ngayon nga hindi pa nila na-execute. Bakit? Kasi wala naman talagang kapangyarihan yan Ito lang kasi ang pinakamasama, gumamit ng pera ng taong bayan kung totoo itong itong pagbabayad ng 2 milyon, gumagamit ng pera ng taong bayan para bayaran yung mga banyaga. Imbis na yung banyaga magbayad sa atin para kidnapin si Pangulo, baliktad. Tayo pa, yung umupa. Tayo pa yung nagbayad ng renta, walang hiya naman. Last year pa yung mga mali-maleta na yan. Wala silang na-mention. Then ngayon, kung merong ICC proceedings, biglang may ganyan. Hindi natin pwede palagpasin yan. So, hindi po tayo Di ba natatandaan ninyo? Natatandaan ninyo si Inday Sara, yan ang sinasabi nila. Ang sinasabi nila si Inday Sara daw, gagamitin daw na alibay ni Inday Sara kapag kinimpeach siya, itong kanyang pagtakbong presidente. Tingnan mo, ganun ginagawa ni Trillanes. Oo. Instead, i-deny niya na wala akong pera na ginamit. Hindi ako nakialam sa investigasyon ng ICC dito dahil di naman ako amo ng mga yan. Hindi ako nakipag-coordinate, cooperate, wala naman ako sa gobyerno. So wala akong kapangyarihan para gawin yan. Pwede mo namang i-deny ng ganun pero para magsalita ka pa na this is just to discredit ICC investigation, confirmation hearing, etc. etc. Ginagamit mong alibay yan, yung ICC para para magkaroon ka magkaroon ka ng alibay na hindi ka nakinabang diyan sa flood control. Kasi tinan mo hindi ka ba concerned Trillanes na mali-maleta yung pera ng taong bayan kasi galit na galit kayo kay Inday Sara, sabi niyo magnanakaw si Inday. Mali-maletang pera yung ninakaw sa pera ng taong bayan, hindi ka concerned, hindi mo gustong imbestigahan yun. Di ba parang kung ikaw para ka sa bayan, pera mo rin naman yan, Trillanes. Di ba dapat, wala akong kinalaman dyan sa mali-maleta na yan. Pero ang gusto ko lang sabihin, kung totoo yung may mga mali-maleta na yan, hahabulin ko lahat ng mga nakinabang dyan sa maleta na yan. Di ba dapat ganun? Kasi kung ikaw talaga nagmamahal ka sa bayang Pilipinas at ninanakawan tayo, balitang mali-maleta, kahit anong kulay mo, girl, boy, bakla, tomboy, pulahan, dilawan, pinklawan, hindi ka hindi ka, dapat magalit ka. Pero ba't hindi ka nagagalit? Ba't hindi kayo nagagalit? Yun ang question. Magdidemanda raw siya, ganun talaga. Ganun talaga, ididemanda daw niya. Ganun naman talaga ang ang style niya, didemanda. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan.
basta para sa bayan. Kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa